Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinaliwanag na pagsunod at pagtupad sa obligasyon ng Pilipinas sa Interpol ang pagpayag na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pagpayag na dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands para sa kakaharaping kasong crimes against humanity sa ICC, malinaw na hindi paglabag sa batas ayon sa pamahalaan. Mga eksperto nakiayon sa legalidad ng pag-aresto at pagpapadala sa dating Pangulong Duterte patungong The Hague. Alamin natin ang saklaw ng Interpol at tulong nito sa bawat bansang kasapi nito. Mga dating POGO workers sa Cagayan, nakuha na ang separation pay. Labor Department, tiniyak ang patuloy na pagtulong. At Health Department, nag-ikot sa mga ospital para silipin ang pagpapatupad ng fast lanes sa dengue. Una po sa ating mga balita, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ginawa lang ng Pilipinas ang commitment nito sa Interpol kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ng Pangulo, sinunod lang ng Pilipinas ang lahat ng legal procedure kaugnay dito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Glazel Pardilla ng PTV Manila. Tuluyan ng naaresto at pinalipad sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court dahil sa kanyang madugong laban kontra illegal na droga habang presidente noon ng bansa at pinuno ng Davao Death Squad nung alkalde pa si Duterte. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman nakipagtulungan sa ICC. 2019 nang tuluyang kumalas ang Pilipinas sa naturang hukuman, pero pinanatili nito ang bansa bilang miyembro ng International Criminal Police Organization o Interpol, kung saan humingi ng tulong ang ICC. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Mariinding pinabulaanan ni Pangulong Marcos ang paratang ng kampo ni Duterte na wala umanong arrest warrant, hindi na ayon sa batas at labag sa karapatang soberanya ng bansa ang paghuli sa dating presidente. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. We followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct.
Lalong hindi raw pamumulitika at walang kaugnayan sa presidential elections ang pag-aresto kay Duterte. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? He's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So this is the evolution of his case, and this is where we end up. Batay sa lumabas na kopya ng arrest warrant, sinasabing may criminal responsibility si Duterte noong alkalde pa siya ng Davao bilang founder ng Lambada Boys at kalaunay tinawag na Davao Death Squad na binubuo umano ng mga pulis at hired killers para patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal. Pinangunahan din ni Duterte bilang Pangulo ng Bansa ang drug war na layon umanong i-neutralize nang ibig sabihin ay patayin sa operasyon ang mga sangkot sa ilegal na droga at krimen. Matatandang sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte, inilunsad ang double barrel, kampanya kontra ilegal na droga. Malaki umano ang papel niya sa pagdisenyo at pagtupad ng mga proyekto na layong tugisin ang mga lumalabag sa batas, gaya ng pag-aalok ng insentibo, promosyon sa mga pulis at pagprotekta sa kanila mula sa investigasyon at kaso. Pinagbatayan din ng ICC ang mga public statement ni Duterte na tahasang sumusuporta at naghihikayat ng pagpatay sa mga pinaghihinalaang kriminal. Base sa mga ipinasang dokumento sa prosekusyon, hindi bababa sa 19 na pinaghinalaang drug pusher o magnanakaw ang napatay ng DDS. 24 na pinaghinalaang kriminal naman ang namatay sa ilalim ng supervision ng law enforcement ng administrasyon ni Duterte. Mula sa PTV Manila, Clazel Pordilia, Balitang Pambansa. Itinanggi ng Malacanang ang paratang na state kidnapping ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo, tiniyak pa nila ang seguridad at kalusugan ng dating Pangulo. Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV Manila. Walang nangyaring kidnapping sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands kagabi. Yan ang sagot ng Malacanang sa paratang ni Vice President Sara Duterte na tila state kidnapping ang nangyari sa kanyang ama na pinalipad sa The Hague para harapin ang kasong Crimes Against Humanity na isinampa ng International Criminal Court kaugnay sa madugong laban kontra droga ni Duterte habang nakaupo bilang presidente noon at extrajudicial killings noong siya ay alkalde sa Davao City. Sabi ng palasyo, ang kidnapping ay sapilitang pagkuha ng walang otoridad. Kaya paano raw magiging kidnapping kung may warrant of arrest naman si Duterte sa ICC? It was issued by an authority, by the court. Kapag ka po mayroon ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Especially sa ating po nangyari ay through Interpol. So wala po ako nakikitang kidnapping, kompleto po tayo ng papel. Humingi ng tulong ang hukom sa International Criminal Police Organization kung saan miyembro at may obligasyon ang Pilipinas. Tiniyak ng Malacanang na dumaan sa Standard Operating Procedure ang dating Pangulo. Taliwas sa ipinakakalat kaugnay sa kondisyon ni Duterte, trinatuan niya ng maayos ang dating Pangulo. May kasamang abogado, piling security personnel at nurse para tingnan ang kanyang kalusugan. Nanindigan ang Malacanang na ang pagkakaaresto ni Duterte ay resulta ng pagtanggi na tugunan ang mga notice ng ICC. Nabigyan po sila ng 1 year to act on the alleged complaints. Pero wala po kasi naging aksyon. Kung may nagkulang man po at sinasabing hindi sila nabigyan ng due process, sila po mismo ang tumalikod sa kanilang karapatan na madinig ng prosecutor. Sa kabila ng inaasahang pagharap sa ICC, tiniyak ng palasyo na maari pa rin magsampa ng reklamo ang iba pang biktima ng war on drugs ni Duterte. There's no waiver yet of the right of the state to still run after him if there are other complainants in the country. It just so happened that there is already pending case before the ICC and we are just complying and enforcing. Una nang sinabi ng Malacanang na sisiguraduhin ang kapayapaan at kaayusan, kaya hinikayat ang publiko na
laban sa pamahalaan. Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Mula sa PTV Manila, Kalezal Cordelia, Balitang Pambansa. Samantala sa punto pong ito, makakausap naman natin ang Assistant to the Counsel for the ICC na si Attorney Cristina Conti. Kaugnay nga sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang kaso na Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Magandang gabi po, Attorney Conti. Si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa mula PTV. Magandang gabi. Attorney, una po sa lahat sa inyong pananaw at pagkakaalam, nasunod naman po ba lahat ng legal na requirements sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa aking nakita na mga clips at mga picture at sa sarili na rin sinasabi ng Duterte camp, nasunod ang protocol na ayon sa Philippine law. Ang protocol kasi na susundin, sabi rin sa Rome Statute, ay ayon dun sa proseso sa kung saang bansa siya hinuli. Kaya kahit paano, natuwa ako na finally may nakita tayo na legit, maayos, at hindi questionable na issuance ng warrant. Of course, complicated, political, at controversial. Pero una, yung warrant of arrest ba? Bakit may picture? Akong nakita kay Bongo na hawak-hawak niya yung dokumento. Pangalawa, hindi daw siya binasahan. Bakit may video na magkausap sila ni General Torre? And so forth. Kaya para sa akin, wala ako sa ngayon nakikita na dahilan para sabihin may kakaiba o irregular tungkol sa aresto. Alright. Linawin din po natin para sa kaalaman ng publiko, Attorney, bagamat hindi na po tayo sakop o kasapi sa ICC, ang kaso ay sinimulang imbestigahan noong 2017, kaya pasok pa rin ito. Tama po ba? Tama. Ang jurisdiction ng ICC ay hindi kumakagat kung kahit umalis ka na ng membership dito sa ICC. Ang jurisdiction, kinukonsidera yan dun sa panahon na naganap ang krimen. Noong panahon bang naganap ang krimen, miyembro tayo? Oo. Kaya yun ang mas titingnan natin kaysa sa yung ngayon. Kasi otherwise, kung kailan pala, di napakadaling umalis ng lahat ng masasaklaw ng ICC investigation. Itong mga mamamatay tao, itong mga despotikong leader, aalis na lang ng ICC dahil kumbinyente para sa kanila. Hindi ganon itinayo ang ICC. Kaya kailangang intindihin to, hindi lang ng taong bayan, kundi ni Presidente Duterte, kasi ulit-ulit na sirang plaka ang lagi niyang sinasabi patungkol sa jurisdiction. Alright. Attorney, sa ngayon po, ano na po ang inaasahang mangyayari sa dating Pangulo at on the average, gaano po katagal dinidinig ang ganitong klase ng kaso? Mga ilang taon po ang aabutin? Una, may processing according to the rules. Ang Rome Statute ay merong tinutukoy na panahon at paraan para kumpirmahin o ipakita na verification ito na tama ang pagkaka-aresto sa kanya. Dito din magkakaroon ng verification of the identity of the person, the charges, the manner of arrest. At ito ay ihaharap kasi sa korte. Maaring ito ay sa isang local court, at ang kinikinita ko ay Dutch court, o kaya mismo sa International Criminal Court. Dahil hiwalay ang Dutch judicial system sa International Criminal Court. Kaya isang malaking paglilinaw din yun na magkaiba ang isang foreign court at ang isang international court na tayo mismo naging bahagi. Moving forward, tingin namin talagang tutuntong na tayo ng trial. At yun naman ang pinaka-aasam-asam ng mga biktima na magkaroon ng pagkakataon na, maharap talaga yung mga usapin at hindi na lang tayo sa court of public opinion. Alam namin na matagal ito at nakahanda kami sa dekada. Actually, ang average period ng mga kasuhan sa ICC, 8 years daw. At kung kami, whether yung minimum na mga 2 years, may ibang natapos na gano'n na hearings, at 10 years, handa kami para dun sa ganong framework. Alright. Attorney, paglilinaw din po, yung nangyari po bang pagpapadala sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, ito po ba ay nangangahulugan ng pagsuko ng soberanya ng bansa? Ang hirap sabihin, hindi ka nagsusuko ng soberanya kasi merong Pilipino na taken to trial.
At yung konsepto ng ICC ay meron tayong ibibigay o ipapaubaya na partikular na otoridad sa isang international court para litisin ang mga Pilipino. So, nasaklaw tayo nitong ICC. Pero kusang loob nating ipinagkaloob yung ganoon kaliit na issue sa soberanya natin. Hindi ito yung tipong pinamigay natin ng Kalayaan Islands o itong issue natin sa West Philippine Sea. Hindi kasing visual as that. Ito, nanghihingi lang naman ang ICC ay pagkakataon para magkaroon ng trial o hearing patungkol sa matitinding mga kaso. 4 lang naman na kaso yan. Crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression, at genocide. Sa 4 na kasong to, binigyan natin ng otoridad ang ICC na litisin ang isang Pilipino o kung sino man ang nag-commit nito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas nung panahon na miyembro tayo, of course. Yes, Attorney. At panghuling katanungan na lamang po, ayon po kasi sa kampo ng dating Pangulo, kidnapping daw ang nangyari sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ano pong masasabi niyo rito? Pa-victim yung ganitong estilo na meron kang sasambitin pero kontra dito yung ebidensya. Ang kinidnap na isang tao sa isip ng normal tao ay kapag ikaw ay kinuha ng walang otoridad o walang dahilan. Sa nangyari, kinuha si Duterte dahil mayroong reasonable basis for his arrest. At ang warrant of arrest na inisyo ng ICC, kahit pa-questionin nila ang jurisdiction ng korte, ay valid on its face at backed up by the authority of 125 member countries of the court. And we cannot avoid that. We cannot ignore that, which is precisely why the President talked about international obligations and committee mutual obligations in his speech last night. Ang sinasabi niya ay sa international community, importante yung meron tayong salita. Dati sabi natin, makikibahagi kami sa korte at sasang-ayon dun sa mga protocol nito. Tapos ngayon, na obligado tayong sundin ang nasimulan na ng korte, bigla na lang kakalimutan natin o hindi natin papansinin. Nakakahiya at nakakasama, lalo na kung tayo naman ang mahihilingin sa ibang bansa. Alright, maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong panahon, Attorney Cristina Conti. Samantala, naglabas ang saloobin ng pamilya ng umano'y mga biktima ng war on drugs kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilipat na rin sa dambana ng paghilom ang mga labi ng ilan sa mga namatay. Nasa linya ng telepono si Gab Villegas. Gab? Joshua, sa kabila ng pag-aresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nananatili pa rin ang sakit na nararamdaman ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Bunso sa 13 magkakapatid ang 9 na taong gulang na si Lenin. Pangarap ni Lenin na maging guro pero malabo na itong mangyari. December 2016, habang nagtatabas at nagtitiklop ng tela para itinda bilang punda ng unan, tinamaan siya ng bala habang nagsasagawa ng operasyon ang mga otoridad sa kanilang lugar sa Camarin, Caloocan City sa kasagsagaan ng madugong war on drugs noong nakaraang administrasyon. Bagamat 9 na taon nang nakalipas, hindi pa rin ito matanggap ni Tatay Rod. Hanggang ngayon ay umihiling po kami na magsisiyam ng taong gulang ng hustisya. Kasama ang iba pang mga kaanak ng mga biktima, humarap si Tatay Rod sa media upang ibahagi ang kanilang saloobin matapos maaresto kahapon ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon kasi, inaayos pa rin niya ang death certificate ng kanyang bunso upang itama ang record na sa gunshot wound ito namatay sa halip na pneumonia. Tinawag naman berdugo ni Aling Sara ang dating Pangulo matapos itong mawala ng 2 anak dahil sa war on drugs. Matinding hirap ang kanilang sinapit dahil sa nangyari, kaya umaasa siya na tuluyan na nilang makakamit ang hustisya. Sana tuloy-tuloy na to. Hindi na siya makaalis doon sa kung saan siya ngayon. Ayon sa non-government organization na Ideals na siyang nagbibigay ng legal na tulong ng mga war on drugs victims, tinatayang 700 hanggang 900 kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang kanilang naitala mula noong 2016. Ang pagkakaaresto po ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte ay isa pong hakbang
sa hustisya para po sa mga biktima. Isa po itong mensahe para sa amin, sa mga biktima at sa mga sumusuporta po sa kanila. Wala pong nakakataas sa batas. Joshua, nandito tayo ngayon sa Dambana ng Paghilom sa loob ng Laloga Catholic Cemetery sa Caloocan City, kung saan natatapos lamang na seremonya para sa inurnment ng 18 abo ng mga biktima ng war on drugs. Nakit na mga ito at inilagay sa kolumbaryo matapos exhume at ilailalim sa autopsy ang mga bagay. Sa mga galing ito ay kasama natin si Ginoong Crispin Sena, ama ng isa sa mga biktima ng war on drugs nitong nakaraang administrasyon. Magandang gabi po, Ginoong Sena, at live po tayo ngayon sa Balitang Pambansa sa PTV. Sir, ano ang nararamdaman niyo ngayon na nailipat na po yung lab ng inyong anak dito sa Dambana ng Paghilom? Medyo gumang kalooban ko at nailagay siya sa maayos na kalalagyan. Ayun po, sa tulong po ng Panghilom, ay napaayos ng mabuti ang buhay ng ang kamatayan ng anak ko. Kaya ganda ng ginawa ni Padre Tabi, ay masaya po kaming mag-asawa ng mga pamilya ko. Kaya po sa ngayon, ay nagpapasalamat po ako ng malaking-malaki dahil isa pa po sa nabigyan ng hustisya, kamatay ng anak ko, ang pagkahuli ni expected ng mga ICC at nandito po siya para sa Netherlands. Ngayon po, para po sa akin, ay isang malaking babago para sa buhay natin at nawala ng agam-agam namin dahil wala po kaming kinakabahala dahil wala na po ang taong namin isang taong kinanya ng kalooban namin. Siya po ay isang taong hindi dapat hindi pagkatiwalaan dahil nag-identity siya, wala naman po siya ginawa ko pagpatay sa mga taong walang nilalalaman sa mga vision ginagawa ng mga taong kanyang pinapatay. Ngayon po, nandito po ako ngayon at kami mag-asawa dahil nilagay po sa maayos na pagkilalagyan ng aking anak ng Christopher Sena kanyang sa Dambana ng Paghilom. Kaya po ako walang masabi. Malupit ang aking damdamin at aking kalooban. Kaya po. Panghuli na naman po, ano po ang nais ninyong ipating kay ating Pangulong Duterte kung sakaling kaharap niyo po siya ngayon? Para po sa akin, ang maganda po ginawa ng ICC dahil na pagkahuli sa kanya ng Interpol. Doon po sa Netherlands, nilitisin po siya ng magandang paglilitis. Dahil tanggapin niya lang ang mga nagawa ng kasalanan. At kung talaga po wala sa kasalanan, ay mga tatanggap din po namin. Wala naman po kasalanan. Kung talaga may kasalanan, tanggapin niya ang kanyang kasalanan sa paglilitis na gagawin ng ICC. Okay po, Ginoong Sena, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin dito sa Balitang Pambansa. At yan muna ang latest mula rito sa Caloocan City. Balik sa Joshua. Maraming salamat, Gav Villegas ng PTV Manila. Kumbinsido ang ilang eksperto na dapat pahalagahan ng Pilipinas ang relasyon nito sa International Police Crime Organization o Interpol. Kasunod dito ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. Naniniwala ang ilang eksperto sa international law na tama lang na pahalagahan ng Pilipinas ang relasyon nito sa International Police Crime Organization o Interpol. Ito'y matapos nga ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon at ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay dahil ito sa matibay na pakikipagtulungan ng bansa sa Interpol. Ayon kay international law expert at San Sebastian College Graduate School of Law Dean, Attorney Rodel Taton, masasabing ang nangyari ay give and take lang sa mga naging ambag ng Interpol sa Pilipinas. So if we are unable to provide support and cooperation on this, by the next time na kailangan din nating humingi ng tulong sa kanila dahil gusto nating tugisin itong kriminalidad na ito or tao na ito, how can you expect that they will also comply? Kumbaga, give and take lang ito sa diplomasya.
Giit pa nga ng eksperto, masasabing ginawa lang ng Pilipinas ang pananagutang ito para hindi masira sa iba pang bansa. Kung hindi, posible anyang balik nito sa Pilipinas ay epekto sa ekonomiya at iba pa. So kung hindi natin ito pagbibigyan ng kooperasyon, there will be some impressions, if not impressions, real effect to our treaty performance or treaty obligations with other states. In the future, the other states will be careful in dealing with us kasi bakit pa ako makikipag-deal sa'yo, hindi ka nga marunong tumupad doon sa simpleng usapan natin. Kung matatandaan, matagal na ring may kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol at Interpol pa nga ang tumulong noon na maaresto si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste dahil sa patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder sa Pilipinas. Interpol din ang tumulong sa pagtugis kay Alice Guo, aka Guo Aping, na pinaniniwala ang tumakas palabas ng Pilipinas dahil sa mga kasong iniimbestigahan sa kanya na may kinalaman sa iligal na operasyon ng Pogo. Dati na ring sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sakaling lumapit ang ICC sa Interpol ay hindi ito madaling talikuran ng Pilipinas dahil kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa ang nakasalalay dito. Tandaan natin, there are more than 10 million Filipinos going around the world right now na baka kailangan ng tulong ng Interpol. Kaya we value the Interpol over a lot of other things. Hindi naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito eh. Kaya, alam mo, that's a political statement more than anything else. Lang yan. Yan lang yung kanyang political line na sinusunod. Pero umaapela pa rin naman ang kampo ng dating Pangulo at sa Korte Suprema ng Pilipinas sila dumulog at humingi ng temporary restraining order. 4 na magkakaibang petisyon ang inihain ng kanilang kampo na lahat humihingi na mapalaya at mapabalik sa Pilipinas si Duterte. Sabi ng eksperto, sakali talagang maglabas ng TRO ang mataas na hukuman, posibleng moot and academic na lamang ito. Can be considered as moot, pero pasensya, hindi ko kasi nabasa ang kanilang petition, pero kung titignan mo, kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Sa panig naman ng SC, hanggang sa ngayon, wala pa rin inilalabas na TRO hinggil sa mga petisyon. Pero sa naunang inihain kahapon ni na Senator De La Rosa at ang dating presidente, sinabi ng SC na sa ngayon wala silang nakikitang malinaw na dahilan para maglabas ng TRO. Gayunpaman, pinagkokomento pa rin ang mga respondents na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Local Government Secretary John Vic Remulla at iba pa. Wala pa namang komento ang panig ni Duterte hinggil sa inilabas ng mataas na hukuman. Mula sa People's Television Network, Manila, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Samantala, bahagyang bumaba ang kaso ng dengue nitong Pebrero kumpara noong nakaraang taon. Batay sa datos ng Health Department, mahigit sa 14,000 kaso ng dengue ang naitala simula February 2 hanggang February 15, 2025. Mas mababa ng 10% sa dengue cases noong January 1 hanggang February 1, 2024. Pinakamaraming naitalang kaso ay sa Calabarzon na may higit sa 12,000 na sinundan ng National Capital Region at Central Luzon. Pinakamarami pa rin sa tinatamaan ng dengue ay mga bata na 14 na taong gulang pababa. Patuloy naman ang serbisyo ng dengue fast lanes sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nilinaw ng Department of Agriculture ang inilabas na Memorandum ng Commission on Elections kaugnay ng pagbebenta ng NFA rice sa 45 days na election campaign period na magsisimula sa March 28 hanggang May 11. Ayon sa DA, hindi na kailangan mag-apply ng exemption ng LGU sa COMELEC basta't masunod lang nila ang mga kondisyon na itinakda ng ahensya para sa pagbebenta ng NFA rice kasunod ng National Food Security Emergency sa bigas. Samantala, nakikipag-ugnay naman ang DA sa Japan International Cooperation Agency o JICA para sa posibleng 11 billion peso project sa post-harvest facility for rice na susuporta sa National Food Authority at iba pang partner rice cooperative at associations. Layo nito na matulungan ang mga lokal na magsasaka, pati na rin ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Para naman sa patuloy ng pagpapababa ng presyo ng karne, ipinatutupad na ng DA ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Sa ngayon,
Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DA sa mga supermarket para pababain din ang presyo ng karning baboy. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mga halagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.